Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC family. Isang mapagpalang umaga mga kapatid. Ako po si Edison Sarmiento ng CRC Summerfield Daughter Church. Samahan niyo po kami sa programang Tinapay mula sa Langit, pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Ngayong umaga ay matutunghayan natin ang ating teksto sa Joshua chapter 5 verse 1 na pinamagatang The Fear of Israel's Enemies at the Faith and Obedience of Israel. Bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Ama sa langit, nagpapasalamat po kami sa iyo sa magandang araw na ito sa pagtitipon namin. Sa pagsisimula ng aming debosyon, mangyaring buksan ng aming mga puso at isipan upang tanggapin ng iyong salita. Patnubayan kami ng iyong karunungan at palakasin ang aming pananampalataya sa bawat araw. Tulungan mo kaming isagawa ang iyong mga turo sa aming buhay at maging pagpapala sa iba. Naway ang iyong presensya ay kasama namin sa gawain na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. The fear of Israel's enemies at the faith and obedience of Israel. Joshua chapter 5 verse 1. Nabalitaan ng mga haring Amoreo na nasa kanluran ng Jordan at ng mga haring Cananeo na nasa baybayin ng dagat Mediteraneo na pinatuyo ni Yahweh ang ilog Jordan nang tumawid ang bayang Israel. Dahil dito'y natakot silang lahat at nasiraan sila ng loob sa pagdating ng mga Israelita. Kung babalikan natin ang Joshua chapter 1, ang lupang pangako ay nasa Kanaan, ngunit masasamang tao ang nakatira roon. Sinabihan ng Panginoon si Joshua na magpakalakas at magpakatapang. Sa tulong ng Panginoon, maaaring masakop ng mga Israelita ang lupain ng Kanaan. Sa chapter 4, ang mga Israelita ay nagtagumpay na makatawid sa ilog Jordan. Sa pagkakataong ito, ang pananampalataya at pagsunod ng Israel sa Panginoon ang siyang nagbigay sa kanila ng tagumpay na makarating sa lupang ipinangako ng Diyos. Nilagyan niya ng takot ang mga haring nais na sila'y salakayin o gapiin, kaya sila ay mapayapang nakarating sa bayan ng Kanaan. Dahil naging buo ang pananampalataya at pagkaroon ng lakas ng loob ni Joshua na pamunuan ng Israel, sila nga ay pinagtagumpay ng Diyos na makatawid. Sa ating nabasa ay nagbibigay rin ito sa atin ng realization na faith overcomes fear. Sa Efeso chapter 6 verse 16, lagi ninyong gawing panangga ang pananampalataya na siyang papatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng dyablo. Marami tayong kinatatakutang bagay, ngunit ang Diyos ang magbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob upang harapin ito. Kayang baguhin ng Diyos ang isang sitwasyon sa buhay natin. Maging masunurin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa Isaiah chapter 41 verse 10, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Panghuli, ang buhay natin ay hawak ng Panginoon. Ano man ang ipinapagawa sa atin ng Diyos, ito man ay nagbibigay sa puso natin ng pangamba at takot. Katulad ni Joshua, pag sumikapan nating unahin ng Diyos sa anumang bagay upang tayo ay tagumpay na makalampas sa gawa ng kaaway sa ating isip, puso at sa ating buhay Kristiyano. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa iyo sa panahong ito na aming ginugol ngayon sa iyong salita. Naway gabayan niyo po kami sa lahat ng aming natutunan sa aming pang-araw-araw na paglalakad kasama ka. Tulungan mo po kaming laging panatilihin ang iyong mga turo sa aming mga puso at mamuhay ayon sa iyong kalooban. Panatilihin mo kaming ligtas at bigyan kami ng lakas para sa mga susunod na araw. Tinataas po namin ng may pagpapaubaba sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi sa ating programa. Lagi po natin pagnilayan ang salita ng Diyos mula sa ating puso dahil lubos ang magiging kaunawaan natin dito. Muli po ninyo kaming samahan bukas sa pagninilay-nilay ng kanyang mga salita dito sa programang Tinapay mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo rin ay maging pagpapala sa iba. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Magandang umaga po sa bawat isa.